Oh, Mr. President! Kala ba namin open na sa mga Philippine flagship yung mga State of Hormuz? Eh bakit nagreklamo itong mga magigiting nating OFW ng mga sailors na stranded pa rin at hindi pa rin sila makalabas dyan sa State of Hormuz? Budol na naman ba ito? Ay po, pakinggan po muna natin itong magigiting nating sailors ha. Mga barko sa Persian Gulf stranded pa rin. Hormuz Strait sarado pa rin. Mag 36 days na pagmula ng isara ang Hormuz Strait, sarado pa rin hanggang ngayon. At dito pa rin kami, hindi pa rin makalabas at naghihintay na magbukas. Ito mga barko na stranded, mga kasamahan namin dyan, marami yan, naghihintay pa rin na makalabas, mag-open yung Hormuz Strait. Napakatagal na. At dito, ayan ang patunay, makikita na nakaangkla kami. Ayan, makikita yung angkla. Ayan ang dagat. Mayroong mga barko na nakakalabas, pero selected lang yun. Meron yung pahintulot sa Iran government, kaya yun yung nakakalabas. Kami naghintay na lang na magbukas yun, kasi mahirap na makipagsapalaran doon. Alam mo naman natin na marami na mga pinasabog doon, kaya kailangan bago tayo mag-proceed doon sa lugar na yun, kailangan safe na yun, talagang totally free for navigation, kasi mahirap lang magpatsamba. So sa ngayon okay naman at sapat pa naman yung aming pagkain dito para manatili, at yung tubig okay pa rin, marami pa naman, kaya hindi pa natin alam kung kailan may itong tigmaan at kung kailan bubuksan ang Hormuz Strait. Wala pa nakakaalam kung kailan, hindi pa alam kung hanggang kailan kami talaga dito mananatili. Mga barko sa Persian Gulf stranded pa rin. Hormuz Strait sarado pa rin. Oh, sarado naman pala. Oh, budol na naman ba ito? Sabi mo, Mr. President, at si dyan sa palasyo at ni Secretary Garin, okay na. Kaya pala pumayag yung Iran. Kasi alam nila, walang sariling oil tanker vessel ang Pilipinas. Yun po sabi na ibang mga Filipino natin. Kasi wala po silang initiative. Alam po nila na may panaygiran na sa Middle East at maapektuhan ang ating ekonomiya dahil pag naipit ang gasolina, hindi sila bumili ng sariling oil tanker vessels. Iyong malita sanang scam o skandal o dyan sa DPWH na trillion pesos kung binili pa sana iyon ng oil tanker vessels na sarili natin talaga from the government, ay nako, siguro hindi tayo maubusan o hindi masyadong magmahal yung presyo ng gasolina natin. Tayo nangunguna po. Tayo pong nangunguna, Pilipinas, sa may pinakamahal na langis. Biruin mo, after 2 weeks, nagmahal agad. Pundo pa lang yon. Ganun po sila. Wala silang initiative. Umaasa sila sa mga shipping company na nagsusupply ng gasolina sa atin. Yan po yung sinasampahan ng ating mga OFW sailors na magigiting ng mga sailors. Yung iba dyan, American company. Yung iba dyan is yung British company. Yung iba is Chinese company. Paano na? Pag naipit gaya niyan, stranded sila. Talagang magmahal or maubusan pa tayo ng langis. Kasi nga, wala silang initiative yung gobyerno natin.
Mas inuna yung pagnanakaw dyan sa nasyonal, especially sa DPWH. Harap-harapan, lantaran. May nagsauli pa nga eh. So, ibig sabihin, may katiwalian, may malaking, malawakang pagnanakaw. Tapos, ayaw pa aminin na may crisis sa langis. Palakpakan. Ganon po sila ka walang kwenta. Mga inutil dyan sa national government. Yung bang papugi-puins lang. Kagaya noong, idineklara ng ating Pangulo. Ayan idineklara niya na, mga OFW, magiging $500 na ang iyong sahod monthly. Langhiya, sila lang nakakaalam. Yung gobyerno dito sa Middle East, walang alam. Kaya yung ibang mga OFW nagkipag-away sa employer. Kasi nga, ang sabi ng ating Pangulo, $500. Ganon din pala, $400 lang. Sino napapahiya? Sino napapagalitan? Yung mga OFW, magigiting nating bayaning OFW dito. Puro na lang kasi ito papugi. Pangbubudol, gaya nung sinasabi na 20 per kilo ng bigas. Asa na ngayon? Ngangang mga Filipino, mga koys. So, paano tayo maniniwala? Paano hindi magagalit yung mga OFW sa inyo? Puro kayo paasa, pangbubudol. Sinong mapapahamak? Kami mga OFW itong nagtatrabaho ng marangal. Kagaya niyan, sinasabi nyo, okay na pala yung Hormuz Strait, pwede madaanan. Bakit umiiyak yung mga sailors natin dyan? Sakay sa mga banyagang mga oil tanker vessels, Papahamak nyo talaga, gaya ng pagpapahamak nyo sa mga land-based na mga OFW na sinasabi nyo, $500 every month, Wow. Sino ngayon ang may problema? Itong gobyerno na to. Kaya matatawag nating budol eh. Kasi halos walang katotohanan mga sinasabi nila. Puro papugi na lang talaga. Ang kawawa yung mga mamamayan. Kasi kung may initiative pa sila na panaygira na dito sa Middle East, bakit hindi na sila bumili ng sarili nilang barko, sarili nating barko? Sa trilyon na yun, napakaraming oil vessels tankers na ang mapapagawa o mabibili man lang kahit sikanhan. Siguro, hindi tayo magkaganito na grabe yung pangtaas ng ating langis. O baka nga, pag hindi pa nabuksan yung Strait of Hormuz na yan, maubusan lang tayo ng langis. So, ibig sabihin, blackout buong Pilipinas. Kasi yung ibang dyan, electricity natin, yung supply, mga krudo. Buti kung nasa Cagayan kayo, falls yung kinukuhanan ng electricity dyan. Yung ibang lugar, brown out. Tapos, magagalit kayo pag criticize kayo ng mga Filipino, ng mga vloggers. Kasi nga, yung trabaho nyo, wala sa ayos. Puro scam, pambubudol. Nakailan na kayong pang-scam, pangbubudol sa mga Filipino, especially sa mga OFW. Nakarami na po sila. Nakarami na po sila. Yung iba pa dyan, umiiyak. 80 na tayo dahil wala tayong alam na mayroong oil tanker. Saan nga? Pangalanan nyo kung anong pangalan ng tankers na o kumpanya na yan na sariling atin. Umaasa lang tayo sa mga banyagang kumpanya para mag-supply ng gasolina sa atin. Kasi matalino rin tong Iran. Alam nilang wala tayong sariling oil tanker vessels, pinayagan po tayong dumaan. So, anong gawin natin? Buti-buti. Ibuti-buti natin yung gasolina, gaya sa probinsya. Pakikommento po ng yung mga opinion o reaction sa comment section ng ating video. God bless all, peace. Bye-bye. Ingat po kayo lahat. Pakikommento po subscribe and follow.